brothers and sisters. Welcome back to our Sunday Highlights, where we will ask 3 questions out of the preach of Pastor Hill's sermon earlier today. Yes, Sister Mary, and we have here today our most talented, handsome, and terrible brother in Christ, Brother Andre. Say hi to our viewers. Hello mga kapatid. Amen. So, Brother Andre, are you ready to answer our 3 questions? Yes. Amen. Praise the Lord. So, for our first question, sa panahon ngayon, madaling gumawa kapag may audience, kapag may reward. Kung walang makaka-appreciate, kung walang makakaalam, paano kung walang pumalakpak? Paano kung walang mag-thank you? Paano kung walang makaalala at kung walang bawali sa iyo? Gagawin mo pa rin ba ang gawain mo sa ministry? Amen. For me is, hindi naman tayo gumagawa para sa tao. Tulad na yung sabi niya, tulad nga rin sa simbahan, tulad sa ministry is, gumagawa tayo para rin ang ating Panginoon. Hindi tayo gumagawa para sa ikakakalan natin. So, ayun, huwag natin isipin na kapag wala nakakakita sa atin sa mga ginagawa natin at wala nakaka-appreciate ang ginagawa natin is bali yung pangalaman natin. Isipin natin na yan, si Lord ang nakakita sa atin. Tsaka mas malulungkot natin ang Panginoon kapag mas inisip natin na kapag yung ginagawa natin is para kay Lord. So, and then, lagi natin isipin yung Bible verse sa Colossians 3:23. Ang sinasabi is, ang inyong ginagawa ay ginagawa ng Lord. So, lang tayo ng Panginoon, hindi sa mga tao. So, ayan po, lagi natin isipin na lang ang ginagawa natin is para sa pagkapulingan ng Panginoon. Kahit naglilinis ka lang, kahit napupulas ka lang ng para rin yun sa Panginoon. Pero sa mga ganang simpleng bagay na hindi siya nakakalimutan ng Panginoon. Sa ang ginagawa mo, dahil siyang nakalingin sa atin. Kaya yun, lagi natin isipin na hindi sayang yung mga ginagawa natin para din yan sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Napakaganda ang sagot, Brother Andre. Exactly, no? When we do things, sabi nga kanina sa preaching pastor, everything you do for the Lord is recorded, even the simplest thing that you've done. And whenever we do things, no, sa ating mga Christian, it's not really necessary that we have an audience, we have someone na alam yung ginagawa natin, because in the very first place, alam ng Panginoon, even yung mga pagtulog lang natin ang balat ng candy, so long as again, tulad lang sinabi sa preach kanina, lahat ng ginawa ko para kay Kristo, yung tipong may pagmamahal ang ginawa mo, malululoy yung ginawa, okay, is recorded at parang araw, ganap yung palakang para ng Panginoon. Amen, praise the Lord. So, Brother Andre, for our next question, kapag hindi agad sinagod ni Lord ang prayer mo, kahit puro malamok pa ang meron ka, kahit puro luha pa ang kapalit, susuko ka ba o mapapatuloy ka kahit masakit? Ito na yan. For me kasi, yun nga, kahit hindi agad kinakasir ni Lord yung radyo natin, is may tahiala din naman kasi yan lang. Yun nga, minsan yung nakapalayer natin is hindi nakakalit na sa pangsarili natin. Ayun, ulat din yung mga ibang kanilingan natin na yan, sa financial, ganyan. Hindi siya agad tinutugon ni Lord kasi gusto niya patest mo na yung faith natin sa kanya kung hanggang saan yung kaya natin, kung hanggang saan yung faith natin kay Lord ayun nga lang magpatuloy sa kanya. Kaya nga sabi sa 1 Thessalonians 5:18, sa lahat ng mga bagay ay pagpasalamat sa Diyos. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. So ayun, yun din, ayun nga, kapag hindi tutukoy na Lord yung mga hiling natin, magpasalamat din tayo tama. Kasi
hindi lang naman sa blessing, hindi naman kasi nakabase sa blessings yung faith natin. Kundi, kasi ayun sa mga araw-araw din natin, as in sobrang daming ginagawa mo Lord para sa atin. Kundi mo pa din pag-isip natin sa umaga, is blessing na rin yun. So, ngayon, kapag hindi agad ina-answer ni Lord yung prayers natin, huwag tayo mag-alinganan sa Kanya. Kasi may taktang pamungot pa lang dyan. So, ayan, kapag hindi agad tinutugon ni Lord yung mga prayers natin, is patuloy pa rin tayo. Huwag tayo susuko sa mga pagsubok na kinaharap. Yun. Thank you so much, Brother Andre, for the beautiful answer. I was reminded, when it comes to our prayers, there are 3 answers that the Lord gave us. It could be yes, could be no, or could be wait. Kasi sabi mo nga, sa tama at datang panahon na ilinahad sa atin ng Panginoon, ibibigay niya naman kung ano yung nararapat sa atin. And exactly, kahit mahirap ang mga bagay, because the Lord does not promise us a storm-free life, but storm-proof life. And He will be with us in every moment na nakakaranas tayo ng mga bagyo sa buhay natin, yung mga trials sa buhay natin. So we encourage talaga that we should strive forward, press on, run the race towards the reward that is already prepared to you from our Lord Jesus. So praise the Lord. And for our last question, Brother Andre, kung magpapatuloy ka sa ginagawa mo ngayon, saan ka kaya dadalhin ito sa susunod na 5 o 10 taon? Hindi ko man alam yung future ko, pero pinipili ko ma-reward na ngayon, maging pag-uwing design niya ang bigyan niya ako ng palakasin sa naging ginagawa ko. Gawin sa Venus, nabigyan ako ng lakas at karuguan na sa mga ginagawa. Kahit medyo nagyan ang nandang pero pray ko lang sa mga word namin. Maging mabuting magagawa sa kanya. At magpatuloy tayo sa paglilingkod sa kanya. Maging mabuting magagawa sa kanya. At pagpatuloy ko sa paglilingkod sa kanya. Ayun lang. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat, Brother Andre. And that's correct. We do not know what's going to be 5 to 10 years from now. It's going to be our future. What's going to be our future? But one thing is for sure, that the Lord holds it all together. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And if He is the beginning and the end, He for sure knows what's gonna be your ending. Now, in this world lang naman. And for sure, hindi lang siya doon naka-alam sa dulo. He is also with you in the middle and every journey that you have in life. So it's okay if we do not know what the future holds. It's okay if we don't see it yet. What's gonna be, your future endeavor. But the comforting thing is the Lord is with you through it all. So thank you so much, Brother Andre. And Brother Andre, last but not the least, any advice to our viewers not to stay faithful, because sabi nga sa Michelina, God rewards those that are faithful. So ano yung ma-advise natin, coming from your experience, you have been through ways before, bago naging consistent si Brother Andre. So any advice to our viewers? Yung magiging advice ko lang sa mga viewers at sa mga listening is, pagpatuloyan tayo sa Panginoon kahit ano pang pagsubugin dumaan sa atin, kahit sobrang bigat ng pinagdagalan mo. Lagi ka lang tumawag sa Panginoon. Naging na rin isipin mo ngayon yung mga tawagin mo is a prayer. May rin tayo sa mga dinadalangin natin. Ayun, kailangan mo pagsubok na yung dumating sa atin.
manadal tayo sa Kanya. Lagi natin isipin na lagi natin siyang kasama sa mga pagsubok na minakaharap natin. Hindi tayo isa sa mga pagsubok na dumarang sa atin. Lagi natin siyang kasama. Yun lang. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Brother Andre. And that's correct. Kasama natin ng Panginoon. Therefore, remind yourself of this. God is giving you a reward or giving rewards to those that stays faithful. So thank you so much, Brother Andre. So let's all stay faithful into our ministry, into our calling, into our journey with the Lord Jesus Christ, our Savior. So mga kapatid, we'll see you next week with our Sunday highlights. If you would like to watch the whole video, just scroll sa aming Facebook page. You will see the whole message there. And if in any case you don't have the time to watch the whole video, just wait for the coming uploads to give you summary, dun sa aming page. So thank you so much mga kapatid, and we'll see you next week. Bye!